Hello guys, hello Scorpio. Welcome dito sa aking channel, Kalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading. So, Scorpio, tingnan natin kung ano yung mensahe na para sa iyo. So, aalamin lang natin Scorpio yung money and career, financial reading para sa inyo. So, brace yourself. Ihanda mo ang sarili mo kasi ang message nito is pwedeng makatulong sa'yo in regards sa money mo for 2025. Okay, Scorpio. Okay, in this session. Wow. So, Scorpio, comment down below if you resonated. So, first card natin is trust in this session, number 8. So, in terms of money is 8. So, left and right, nasa crossroad ka. So, this year, nakikita ko sa'yo dito na meron kang mga pagdadaanan na trials. Yung trials na to, hindi siya yung trials na wala kang pera, ganyan, ganito, hindi. Ito yung mga choices, di ba? Yung parang sobrang blessed mo, ang daming choices na kailangan pagdesisyonan. Ibig sabihin, maraming offers, di ba? Like for example, may mag-offer sa'yo ng new job, new career, contract, renewal of contract, new contract, parang ganito, ganyan. So, dito sinasabi, trust your intuition, trust your instinct, okay? Trust yourself. Prayers, yun yung sinasabi ng barase dito. Okay. Okay, so third card natin is Queen of Swords, the Lord of Shadows 13, and Queen of Swords. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, mayroon kang desisyon na gagawin this year sa pera. Like, may gusto kang puntahan. Like, yung iba sa'yo nasa Pilipinas, gusto yung pumunta ng ibang bansa. Yung parang nakapag-desisyon ka na talaga. Okay, Queen of Swords, direkta. Alam mo kung ano yung gagawin mo. Maraming mga posibleng emotional burdens kang napagdaanan dahil sa kakulangan sa pera. So, ang nakikita ko sa'yo dito to, the Lord of Shadows, pwedeng isang magulang, isang anak, ang posibleng aalis, or it's either magulang or anak ito. Kailangan nilang i-sacrifice yung sarili nila sa taong ito para makapagtrabaho sa malayong lugar. So, parang long distance ito. And nakikita ko yung success dito. Okay? Pwedeng 3 months after mong makapag-abroad, posibleng or makaalis ka, nakikita ko sure dito na mahawakan mo tong financial plan, financial wealth na minamanifest mo. Okay? So, yung King of Pentacles dito maganda kasi sinasabi sa'yo dito na nasa tamang direction ka. Okay? Kung ikaw isang OFW na, sinasabi sa'yo na nasa tamang trabaho ka. Okay? Kung gusto mong maghanap ng mas mataas na sweldo, dito sinasabi sa'yo na pag-isipan mong mabuti. Pero kung decided ka, di ba, yung parang gusto mong mag-cross country, parang, or gusto mong lumipat ng Europa, America, kung nasa Middle East ka, possible siya. And nakikita natin dito na sa first half ng 2025, makakahawak ka ng lump sum of money or yung specific amount of money na may na-manifest mo talaga. Okay, Four of Swords. So, nakikita ko sa'yo dito, may iba din sa inyo na pwedeng pagod na kayo sa pagtatrabaho, sa mga obligations mo, sa duties, responsibilities. Pwedeng ang tagal mo ng OFW or ang tagal mo ng nagtatrabaho, nakalimutan mo ng mag-asawa, nakalimutan mo na yung sarili mo. Siguro, meron ditong magre-retire this year. So, pwedeng nasa edad ka na para mag-retire or pwedeng early retirement ito. So, nakikita ko sa ngayon, pwedeng naghihintay ka ng back pay, retirement every month, 'di ba? Yung binabayad sa nagre-retire, parang ganun.
And yung iba sa inyo dito, merong mga pinaplanong business, or yun, ang dami yung gustong simulan tungkol sa pera. Okay? Kung may hawak kang malaking halagang pera, nakikita ko na balak mo siyang paramihin, i-multiply. Ito naman na King of Wands, sinasabi na freedom. So, you are free. Yun yung financial freedom ang posibleng makuha mo this year. And yung Three of Pentacles, ito maganda. Kasi yung Three of Pentacles is business. So, isa sa magiging swerte mo sa usaping pera, Scorpio, is yung pakikipag-collaborate sa ibang tao. Yun, business partnership, collaboration, partnership, parang ganun. So, dun ka posibleng siswertehin. Okay, so Queen of Pentacles, so the whole year, posibleng makahawa ka talaga ng financial freedom na minamanifest mo. Pero yung iba, nakikita ko na yung magre-retire, babalik sila sa Pilipinas, or pwedeng nasa Pilipinas lang, babalik sila sa probinsya, or babalik sila sa dating habit nila in terms of money. So, 8 of Wands, ang dami-dami ditong offer. So, financial offers ang nakikita natin. So, marami kang pagpipilian dito. So, paki-comment sa comment section. Scorpio, yung iba sa inyo na parang feeling nyo nasa stagnation kayo. Kasi this year, nakikita natin na mas magiging successful ka. Kasi marami kang unlimited offer to. So, makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition. Okay, horn ka, di ba? Stability. So, meron ditong salary increase, higher possession, merong magpapatayo ng bahay, magpaparenovate ng bahay. Meron din parang bibili siya ng bahay through loan or parang sa mga pag-ibig or sa kung ano pa man. Okay? 6 of Wands, yun, recognition, awards, rewards, graduation, homecoming. Ang dami-daming papalak sa'yo this year. Maraming magka-congratulate. Especially doon sa mga Scorpio na talagang decided ka na pumunta ng ibang bansa para magtrabaho or hanapin yung swerte mo doon. Okay? And last card natin is number 11, Standing Stone. So, di ba? So, itong Standing Stone is manifestation siya. So, 11-11, manifestation, Standing Stone. You're protected, you're guided. So, kung saan ka man dalhin ng iyong tadhana this year, nasa tamang direction ka. And, ibig sabihin, matatag ka. Diba? So, financially, stability yung makukuha mo this year. Napapaligiran ka ng protection. You are being watched, you are protected. Libra energy. Balance, good karma, contracts, paperworks, documents, or anything na related sa money. Nakikita ko na balance siya, stable, secured, and successful. Okay? Thank you guys for watching. Bye!